Hi, welcome back to my Green Studio channel again. And let's watch first our environmentalism video for today about volcanic eruption and its effect to our ecosystem. And this bida-bida in our Green Studio is no other than my favorite cat, Wendy. A volcano is commonly defined as a vent or fissure in the crust of a planetary mass object, such as Earth, that allows hot lava, volcanic ash, and gases to escape from a magma chamber below the surface. On Earth, volcanoes are most often found where tectonic plates are diverging or converging, and because most of Earth's plate boundaries are underwater, most volcanoes are found also underwater. Based on their frequency of eruption or volcanism can be defined as either active, dormant, or extinct. Active volcanoes have a recent volcanism or likely to erupt again, while dormant ones have not erupted in a long time but may erupt later, while extinct ones are not capable of eruption at all. Volcanic eruptions can have a wide range of effects on ecosystem from local destruction to global climate change. Lava flows can kill all living things and destroy vegetation. Large eruptions can release amounts of carbon dioxide and aerosols into the atmosphere that can affect the climate globally. Volcanic eruptions also change the physical nature of the landscape and it can deteriorate water quality. Indeed, eruptions is really an environmental health risk. It is a total destruction of ecosystems. Can we avoid this? No. The best thing that we can only do is an evacuation plan. Somehow, loving the nature and avoid cutting trees can help. Let's stop destroying nature because it will bounce back to us. Ang inspirasyon natin for today ay isang celebrity na tumagal ang karera sa entablado at pelikula sa loob na 7 dekada. Isa rin siya sa mga aktres na nagsimula sa vaudeville. Siya ay walang iba kundi si Deli Atay-Atayan. For sure, sa mga bagong henerasyon, her last name choice was a bit gross kasi parang body part siya. Atay is liver in English, so ating alamin kung bakit ito ang napili niyang screen name. Ang kanyang tunay na pangalan ay Adelaida Marquez Fernando. Ipinanganak siya noong March 17, 1914 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang ama ay isang pintor na si Amado Fernando at ang kanyang ina naman ay isang mang-aawit na si Carmen Marquez. Bata pa lang ay nahilig na sa komedya si Deli at meron siyang isang kapatid na lalaki, si Ading Fernando na nakilala rin sa komedya at direktor sa telebisyon. Nasa second year high school na si Deli sa edad na 14 years old nang sumali siya sa isang amateur singing contest sa Binondo kung saan sila nakatira nung time na yon. Siyempre meron siyang golden voice dahil namana niya ito sa kanyang ina. Dahil sa exposure na yon ay naimbitahan siyang magtanghal sa Palace Theater sa Maynila. And the rest is history at naging certified vaudeville member siya kung saan nakasama niya ang ilang personalidad na sina Dimple Cooper, Miami Salvador at marami pang iba. Mula 1930 hanggang 1934 ay sumama na siya sa vaudeville troupe ni Lou Salvador Sr. upang magtanghal sa buong bansa. Sa kanyang mga pagtatanghal ay naging other half niya sa pagkanta at pagpapatawa si Alejandro Villegas. I think vaudeville inspired din naman ang mga career ng mga bagong komedyante ngayon like Vice Ganda and Tuesday Vargas na nag-start din sa pagkanta at pagpapatawa sa mga bar, samantalang dati nasa plaza sila nagtatanghal. Ayon sa interview kay Deli, at
na-feature din ang buhay niya sa Maalala Mo Kaya, isang programa sa ABS-CBN noong 2004, ay binibigyan daw sila ng 10 minuto bilang isang komedyante sa stage. Nakasuot sila ng Filipino costume gaya ng barot saya at wala silang script at sila lamang mga komedyante ang gagawa ng paraan para mapatawa ang mga manunood. Ayon pa kay Deli ay pinag-aralan nila ni Andoy ang taunang release ng libro ng Amerika na may pamagat na The 1,000 Best Jokes. Dahil madalas silang magka-partner ni Alejandro ay na-develop sila sa isa't isa at nang matapos ang kanilang pagtatanghal sa Luz Salvador troupe ay may asawa na si Deli pagbalik sa kanila. For Deli, it's an escape sa sobrang higpit ng kanyang ama at may nagsasabi na before 1938 or 1940 sila ikinasal at walang eksaktong naitalang petsa. Nagkaroon sila ng isang anak na si Alfonso Villegas. Taong 1938 ay pinasok na rin ni Deli ang paggawa ng pelikula. Nagtambal sila ng kanyang asawang si Andoy sa Lakambini ng Cervantina Filipina Corporation at Gunita ng LVN Pictures. Taong 1940 ay muli silang nakasama ni Andoy sa pelikulang Libingang Bakal na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo. Si Andoy ay isa ring broadcaster at radio producer, kaya nagkaroon din ng programa si Deli sa radyo at may pamagat itong Tang Tarang Tang. Sa programang ito, she formed a comedic quartet with Pugak, Lupito, and Doro de los Ojos at tinawag nila ang kanilang grupo na Ancient Fox. Nagkaroon din siya ng programa kasama ang kanyang asawang si Andoy. And their Black Timer radio program was a big hit and they pioneered singing on radio commercials. So yung sinabi ko kanina na unusual screen name nila was a typical practice in Philippine showbiz when naming comedians. Alejandro Villegas became Andoy Balon-Balunan, which is a Tagalog term for chicken gizzard, while Adelaida Fernando became Jilly Atay-Atayan, which refers to chicken liver. So yung apelyido nila is based sa isang Filipino dish na laging niluluto ng mga Pinoy. And usually inaadobo ito, yung balon-balunan tsaka atay. Dahil dito ay nagkaroon sila ng single o kanta na nirecord nila noong 1942 na may pamagat na Awit ng Manok. Their comic duo was always invited in notable events like Liwayway Beauty Contest, conducted by Liwayway Magazine. Uy, naabutan nyo ba yon? At lagi din nilang kasama ang kapatid ni Deli na si Ading Fernando bilang direktor. Nakasama rin nila si Chichay sa kanilang pagtatanghal sa Palace Theater sa Santa Cruz, Maynila bilang kanilang anak sa kanilang comedy skits. So as we all know, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at natigil ang paggawa ng mga pelikula nung time na yon. At since it was the golden years of vaudeville ay tuloy sana ang kanilang pagtatanghal. Natigil ang kanilang pagtatanghal sa radyo at hindi tinanggap ni Andoy ang offer ng mga Hapones na mag-perform pa rin as an artist sa stage. Ayon kay Deli, Andoy became weak and frustrated dahil sa pananakop ng mga Hapon. He died in 1944 before the Second World War ended because he was so irritated with the invasion. Maaga silang naulilang mag-ina, ngunit kailangan pa ring ituloy ni Deli ang kanyang buhay sa entablado. Pumirma siya ng kontrata sa Premier Productions noong 1947 at ito ang kanyang naging home studio ng matagal na panahon. By the way, disclaimer lang, hindi po siya ang Tia Deli na nagbibigay ng payo tungkol sa buhay at pag-ibig. Ibang Tia Deli naman po yun, although nakasama din siya ni Deli Atay-Atayan. So mostly comedy and singing lang talaga siya. Muling umibig si Deli kay Catalino Ong at minabuti niyang maging pribado ang kanilang buhay. Although Deli once said that she had a difficult lover, ngunit wala na siyang sinabi tungkol pa dito. Mula 1938 hanggang 1994 ay nakagawa si Deli ng mahigit 300 pelikula. Nandito ang mga naitala at notable movies na kanyang nagawa ayon sa imdb.com. So dagdag natin sa pre-war movies na nagawa niya, maliban sa 3 nabanggit natin kanina, ay ang Nag-iisang Sangla noong 1940.
So after World War II, sa Premiere Productions na ang mga pelikulang nagawa niya at noong 1947 ay inumpisahan niya ang Bakya Mo Neneng. 1948, Isang Dakot na Bigas, Anghel sa Lupa, Wala na Akong Luha, Maliit Lamang ang Daigdig, Itanong Mo sa Bulaklak at Bulaklak at Paru-Paro. 1949, Kayo Manggi, Anak ng Panday, Halik sa Bandila, Kay Ganda ng Umaga, Dugo ng Katipunan, Padre Burgos, Commander Sundang. 1950, 48 Oras, Balaraw at Kengkoy. 1951, Diego Silang at Bahay na Tisa. 1952, Nicomedes. 1953, Kambal na Lihim, Sa Hirap at Ginhawa, Talampasan, Highway 54. 1954, May Bakas ang Lumipas at Silosong Balo. 1956, Bella Filipina at Mr. and Mrs. 1957, Bicol Express at H-Line Gang. 1958, Kilabot sa Santa Barbara. 1959, Ang Kanyang Kamahalan, Big Time Berto at Pitong Gatang. 1960, Walang Daigdig, Materialis Fuertes, Gabi ng Lagim, Ang Bahay na Bato at Latian, Sutlang Bakal, Katotohanan o Guni-Guni, at Pagsapit ng Hating Gabi. 1961, Asyong Salonga, Habagat sa Tag-Araw, Baby Damulag at Konsyerto ng Kamatayan. 1962, Goryo Anis Jeepney, Pitong Atsay, Baliw o Martir, Puro Labis, Puro Kulang, Kababalaghan o Kabulastugan, at Sobra sa Init, Kulang sa Lamig. 1963, The Big Show, Sakay Anmoy, Adonis Abril, Asyang ng Laloma, Naku Yabang, at Pinakamalaking Takas. 1964, Utos ni Tali, Hindi Mababali. 1965, Salonga Brothers. 1966, Wow na Wow at Adyang Batibot. 1967, Buhay Artista, Pitong Zapata, Sit-Sirit-Sit Alibangbang, Kung Ano ang Puno, Siya ang Bunga, Langit at Lupa, Cover Girls, at Pobre Spark. 1968, Buhay Bombero, Buy One Take One, Gyera Patani, Kaming Taga-Ilog, Private Ompong and the Sexy, at Tiririt ng Maya, Tiririt ng Ibon. 1969, Batang Palengke, Empase, at Pacifica Falayfay. 1970, Orang, Yes I Believe, Singspiration, Ding Dong, Mga Batang Bangketa, With These Hands, at Nobody's Child. 1972, Pearly Shells, Love Pinoy Style, at Kitang-Kita ang Ebidensya. 1973, Pasikla Brothers at Jan and Marcia. 1974, Jan and Marcia the Movie. 1975, Doctor, I Am Sick, Jan and Marcia sa Amerika, Concentration Camp No. 5, at Mahiwagang Chris. 1976, Magsikap, Kayod sa Araw, Kayod sa Gabi, Ngiti, Tawa at Halakhak, Mahirap Palang Magpalaki ng Asawa, at Divino. 1977, Oming Santanasia, Silang Mga Mukhang Pera, Jan and Marcia. 1978, Butsoy. 1971, Double Dribble, Kuwatog, Dancing Master, at Bokyo. 1980, Dolphis Angel, Enting Anting, Jan and Marcia 80, Iskol Bokol, Nognog, at Tembong. 1981, Tikboy and Pamboy, Teacher's Pet, Iskol Bokol, at Tropang Bulilit. 1982, Johnny Tango, Rocco ang Batang Bato, Dancing Master 2, Zimatar, at Tatlo Silang Tatay Ko. 1983, Buhay Misis, Johnny Tango Rides Again, Hula, at The Godson. 1984, The Best of Jan and Marcia sa Pelikula, Part 2, The Best of Jan and Marcia sa Pelikula, Part 3, at Kapag Baboy ang Inutang, at The Best in the West.
1985, Magtsumikap Ka, Ride On Baby. Jan and Marcia, 85. I Won, Ang Swerte Nga Naman. Escort Girls. Mama Said, Papa Said. Mumu. Inday Bote. Like Father, Like Son. At I Have Three Hands. 1986, Jan and Marcia, 86, TNT sa America, That's Entertainment 1 episode, Cobrador, Tuyay and His Magic Payong, at Payaso. 1987, Mga Lahing Pikutin, Di Bali Na Lang, at Ako si Kiko, Ako si Kikay. 1988, How Di Carabao, Pitrang Kabayo at Ang Pilyang Puting, at Si Baleleng at Ang Gintong Salamin. 1989, The Singing Master at Everlasting Love. 1990, Samson and Goliath. 1991, Jan and Marcia, ngayong 91. 1994, Chick Boy. Nag-retire na siya nito, ngunit meron siya mga pelikulang nagawa na pinalabas nung nag-retire na siya. Ito ay 1997, Matinik na Bading, Mga Syoke at Mahirap Patayin, Masamang Buhayin. Gumanap rin si Deli sa mga programa sa telebisyon. Taong 1973 hanggang 1987 ay naging co-host siya sa programa ng IBC 13 na Seeing Stars with Joe Quirino. Nag-interview ito ng mga local na artista at celebrities na dayuhan na bumibisita ng bansa. Meron itong song and dance segment bago at matapos ang interview. Sumikat si Deli ng husto sa kanyang role sa telebisyon bilang si Doña Delilah, isang mayaman at mapangmata na biyanan ni Jan Porontong na ginampanan naman ni Comedy King Dolphy. Ito ay palabas sa channel RPN9 na may pamagat na Jan and Marcia na nagumpisa noong 1973 at tumagal hanggang 1990. So 17 years itong namayagpag sa telebisyon. Ang nagsulat at nagdirect nito ay ang kanyang kapatid na si Ading Villegas. Her portrayal in this TV station was an archetype mother-in-law in Filipino pop culture. Yung tipong kontrabidang biyanan sa buhay ng mag-asawa. Her famous tagline, uttered without fail in every episode to Jan Porontong, was a scathing admonition, magsumikap ka or strive harder. She also popularized the Filipino catchphrase, Hodas Barabas Hestas, in this sitcom. Ang isa pa niyang programa sa telebisyon na nagsimula noong 1978 hanggang 1998, nagtagal ito ng 10 taon, ay ang Iskol Bukol sa IBC 13. Sumikat din dito ang kanyang role na si Aling Jacoba or Inang. Siya ang ina dito ni Vic Ongases na ginampanan naman ni Vic Soto. Ang papel dito ni Deli ay galing siyang Chaong, Quezon at pinasikat niya ang endearment o tawag ng ina sa bunsong anak na Bunsoy na siyang tawag niya kay Vic Soto. Ang isa pa niyang programa sa telebisyon ay may pamagat na Penthouse 7 mula noong 1983 hanggang 1986 sa GMA Network 7. Ang programa ay parang isang groundbreaking dance party sa telebisyon. Nag-premiere ito noong August 29, 1982 at ipinapalabas ito tuwing linggo ng gabi. Ang mga sayaw dito ay Latin at modern dance. Taong 1994 ay naparangalan si Deli ng famous Lou Salvador Sr. Memorial Award. Ang nagbigay sa kanya ng tropeyo ay ang apo ni Lou na si Philip Salvador. Isinigaw niyang muli ang kanyang sikat na catchphrase na magsumikap ka upang makamit ang tagumpay. Yes! At si Deli, lahat po ay pinagsisikapan at mas matamis ang tagumpay kapag ito ay pinaghihirapan, di po ba? Taong 1995, sa edad na 81 years old, ay na-bedridden na si Deli at ang mahuling pelikulang niyang nagawa mostly ay nakahiga na lamang siya. Taong 1997 naman ay dinapuan siya ng pneumonia ngunit napaglabanan niya ito. Taong 1999 naman ay na-diagnose siya ng gallstone. Ito yung bato sa kidney, di ba? So hindi siya inoperahan ng doktor dahil baka hindi na siya makarecover dala ng kanyang edad. Taong 2001 ay muli siyang pinarangalan ng FAMAS o Film Academy of the Philippines Award ng Lifetime Achievement Awards. Despite of her success ay marami ring malungkot na panahong dinaanan si Deli. Sa kabila ng kanyang masayahing aura sa entablado ay marami rin daw siyang lungkot at iyak sa likod nito.
Naunang pumanaw sa kanya ang kanyang kapatid na si Ading, sumunod naman ang kanyang pangalawang asawa at pati na rin ang nag-iisang anak nila ni Andoy na si Alfonso. Perhaps Deli found solace and joy in making other people's happy. Ang nakasama niya sa pagtanda ay ang kanyang apo na si Amor Villegas na naging asawa naman ni Boy Quezon na anak ni Dolphy. Nagkataon naman na anak niya si Dolphy sa kanilang programang Jan and Marcia. Sa kanyang mga huling taon ay naka-wheelchair na lamang siya at tuluyan na siyang pumanaw noong 2004 sa edad na 90 years old. Inihatid siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang huling hantungan sa Himlayang Filipino Memorial Park sa Tandangsora, Quezon City. And the Queen of Laughs has gone, but her legacy will still live on. Long live Deli Atay-Atayan. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.